Isang kilalang content creator na dating isang OFW sa bansang Saudi Arabia na si Dali or si Aprilyn Fernandez papunta sana sa Hong Kong kasama ang napakaganda at sikat na si China Roses na offload sa NAIA Terminal 3. Actually, malaki sana ang chance niya na makalabas sa Pilipinas at makapag-tour sa ibang bansa kahit isa siyang dating OFW kasambahay sa Saudi Arabia kung na-prepare niya lang ang mga ito. Base yan sa personal kong experience at sa mga binabahagi ng mga kapwa natin OFW or dating OFW na nag-for good na sa Pilipinas at nakapag-travel sa iba't ibang mga bansa. Dahil guys, hindi pa man ako OFW noon ay mahilig na talaga or nagta-travel na kami ng mga tropa ko sa iba't ibang bansa sa Asia. At kahit nga ngayong OFW na ako kapag nagbabakasyon ako sa Pilipinas, ay nagtutur pa rin ako sa ibang bansa. At bago kami magpunta sa ibang bansa kami ng mga tropa ko, nung mga newbie pa kami ay nanonood talaga kami ng mga travel tips sa YouTube para alam namin ang mga gagawin. So, panoorin muna natin itong video ni Dali na kapwa natin content creator na na-offload sa immigration dahil mapupulutan natin ito ng aral at ng idea. Mamaya, sasabihin ko sa inyo ang mga dapat na prepare niya para hindi sana siya na-offload. Or malaki yung chance niya na makalabas sa Pilipinas at makapag-tour sa ibang bansa base yan sa personal kong karanasan. Ang sakit-sakit. Dito, ang sobrang sakit yung parang... Bakit nga ba may mga markang X dito sa aking boarding pass? So, yan yung pag-uusapan natin ngayon mga Bebe Loves. Di ba tinatanong nyo ako bakit ako na-offload? Okay, ito po yung dahilan. Siyempre, as a first timer na magtutour sa ibang bansa, medyo hindi ko pa talaga kabisado kung ano ba talaga yung gagawin ko. Like, kinakabahan ako. So, wala talaga silang binigay sa akin na para tutulong or tumulong sa akin or mag-a-assist sa akin. So, that time kasi, pagkadating namin doon sa immigration is papalipad na yung eroplano. So, yung nangyari sa akin, pagkapasok ko talaga doon, sinabi nila, pumasok ako doon sa office. So, pagkapasok ko doon, binigyan ako ng papel. Pagkabigay sa akin ng papel, tinawag agad yung pangalan ko. So, nainis siya sa akin, bakit hindi ko doon na-fill upan yung papel? Okay. So, paano ko nga pipirmahan yung papel? Kakapasok ko pa lang. Tapos, pinapamadali niya ako dahil nga, lilipad na daw yung eroplano. So, ganun yung nangyari. Syempre, ako din, like, nagpapanik, hindi ko na alam yung gagawin ko. So, maybe siguro, meron siyang isang question na nagkamali ako or else, may nalimutan ako na hindi niya ata nagustuhan. So, syempre naman, yung aking passport is meron talaga akong, di ba meron akong OFW na visa, yung aking visa as working visa sa Saudi Arabia. So maybe yun yung naging reason kung bakit hindi ako nakapasok. Okay, fine. So minamadali nila ako. So ako nagpapanik din ako kung ano yung gagawin ko kasi hindi ko rin alam. So I hope so na pwedeng pumasok kahit isa man lang sa kasama ko para mag-assist sa akin. So hindi man lang ako binigyan ng or chance na like yung bang i-defense yung sarili ko kung ano ba talaga yung tamang gawin. So, what if na lang talaga yung magtutour na wala talagang kaalam-alam, yung hindi edukado, or basta, di ba? So, pag nakikita kasi nilang ganyan, kapag meron kang latest na nakikitaan kanila na working visa, ibig sabihin, no, nasa isip nila is magtatrabaho ka sa ibang bansa na pupuntahan mo. Imbes na yung pupuntahan ko is tour lang, kasi syempre kasama yung mga nakilala kong mga bagong kaibigan, mga bagong tao na tinanggap ako. So it's a blessing. Chance ko na sana yon na makakapunta ako ng ibang bansa na inisponsoran lang ako. So hindi naman kasi ibang tao si Ma'am China. Kilalang kilala naman siya through social media. So hindi ko rin masasabi na like ilalagay niya ako sa kapamahakan or whatsoever. So hindi naman siguro ako syunga para sumama ako nang hindi ko kilala or hindi ko alam yung background niya. So
wala akong masabi about kay Ma'am China, napakabait, sobrang napakabait. So ang dami nilang ginawa, alam nyo ba, na-delay pa yung flight nila, like hindi sila nakasakay ng eroplano ng dahil sa akin. So nag-rebook sila ulit ng hapon para lang makasakay. So ganun kalaki yung istorbo na nagawa ko kay Ma'am China at sa mga kasamahan niya. Dahil lang sa akin is kinancel nila yung flight ng pagkaumaga na yun kasi hindi nga ako kasama. So, kailangan ko na may magga-guide sa akin. So, yung nangyari doon sa immigration is may about lang doon sa pagmamadali nila. So, dahil lilipad na yung eroplano, so wala na silang pakialam kung ano yung mararamdaman ko. Basta na lang na tinatakan lang nila ng ganito, okay na para sa kanila. Siguro iniisip nila na mahirap ka lang. So bakit? Kami bang mga ex-OFWs? Kami ba na galing sa pagtatrabaho, wala na ba kaming karapatan mag-for good? Wala na ba kaming karapatan na mag-tour? Alam niyo ba yung ang sakit-sakit dito, sobrang sakit, yung parang kang hindi ko alam, hindi ko ma-explain kung anong nangyari sa akin doon. So minsan lang akong umiyak, pero ito sobra yung parang na-insulto yung pagkatao ko. Ayoko umiyak sana, pero grabe naman kasi yung ginawa sa akin doon. Naiyak kasi ako kasi nga, di ba nag-abroad ako sa DH as katulong? So, ibig sabihin ba, kapag ganun yung trabaho mo, hindi ka na pwedeng, pagdating ng araw, hindi ka pwedeng maging free, hindi ka pwedeng pumunta saan mo gusto kasi iniisip ng tao, ganun pa din. So, yun nga lang, yung ibang kababayan nating OFW, gumagawa sila ng ganyang klaseng way para lang makapasok at maging TNT sa ibang bansa. Pero hindi naman po halos lahat. Sana naman po, like, chinek nyo ng maigi, tinanong nyo ako ng maayos, yung hindi ako magpapanik. Kasi syempre, first time ko eh. Yun yung first time ko kasi hindi ko pa nakatry mag-tour. So, alam niyo, yung nasabi ko lang talaga sa kanya, tanging nasabi ko sa kanya bago ako umalis sa table. Sabi ko, parang sinira mo na rin yung pangarap ko, sir. Yung ganon. Tapos, nag-try kami ulit. So, kaya naging dalawa yung aking ticket. Nag-try kami ulit mag-rebook ng pagkahapon. So, wala kaming tulog hanggang hapon. Nirebook namin, tinry namin ulit. So, doon may time na talaga ako, sinulat ko na yung pangalan ng hotel, sinulat ko na yung return na ticket ko, sinulat ko na lahat, as in, kompleto. So, nandun pa yung drama mode ko na sinulat ko doon sa likod. Sabi ko, sana mabigyan ako ng chance kahit na ex-domestic worker ako. Sana bigyan ako ng chance na makapag-try na mag-tour. Sabi kong ganon. Hindi man lang, pagkatawag sa pangalan ko, hindi man lang tinignan, hindi man lang binasa. Yung pangalan ko lang chinek niya, yung passport ko chinek niya. Yun lang, pagkakita niya na may offload ako nung first, tinatakan niya na kaagad ng pula, hindi man lang binasa. Yun lang, nasaktan ako kasi sabi ko nung first na pasok ko, hindi man lang ako nabigyan ng chance. Hindi man lang ako nabigyan ng chance na isulat yung buong details. Like, yung hindi ako nagpapanik, yung hindi ako kinakbahan. So, maybe, ganun na lang talaga. Sana naman sa mga nasa immigration, bigyan nyo naman din ng chance yung iba. Hindi naman halos lahat yan na puro pang lang, kalokohan or panloloko lang yung ginagawa. Hindi lahat. Marami din dyan na mga baguhan na kailangan ng assist ninyo ng maayos.
Hindi yung sisigawan niyo pa ng exit ka na, exit ka na. Ayaw, wag mo na akong kausapin, exit ka na. Kahit si Ma'am China, sinabihan nila ng ganun, exit ka na. Ang bastos, hindi man lang makapagsalita ng tama, hindi man lang makapag-asal tao. Mali pa ng asal, hayop. Paano na lang kaya kung yung mga pumupunta dyan sa inyo na nakikita nyo na walang-wala ang baba ng level? Ganon-ganon nyo na lang ba silang tratuhin? Tatratuhin nyo na lang ba sila na parang trapo? May karma naman. May karma. Yun lang naman yung aantay ko, yung karma. Salamat. Salamat as in lesson learned. As in lesson lang to, Hong Kong lang yan, ang lapit-lapit. Napakalapit. So, sobrang stricto. Napaka-stricto. Nasaktan lang ako as in. So, naglabas lang ako ng sama ng loob dahil sa nangyari sa akin today. So, hindi ko naman nakalain na darating ako sa point na ganun yung sobrang excited ka kasi nga makakasama mo na yung iniidolo mo. Pupunta ka doon kasi nga kasama yun sa pangarap mo. Tapos bigla lang ganun. Sa isang iglap, merong hadlang. Pag-usensyahan nyo na ako ang drama-drama ko. Kaya sana next time sa mga taga-immigration, bigyan nyo din naman ng second chance. Like, tignan nyo muna or bigyan nyo ng backup na kausapin nyo ng maayos para hindi magpapanik. Tanungin nyo ng maayos, hindi yung pabagsak, hindi yung pasigaw. Kasi hindi naman lahat ng tao na yung like sa tingin nyo lang na parang matibay, pero deep inside pala yun, kinakabahan na. Humarap kami sa inyo na bilang tao, dapat itrato nyo rin kami ng tama. So, napakatagal kong nag-stay sa Saudi. Trabaho lang yung ginawa ko doon. So, kaya nga ako nagsikap, kaya ako nakapag-ipon. Dahil gusto ko ding makatry na gumala. So, yun na yung time na inaantay ko, inaabangan ko. So, sponsor pa talaga ha. So, inaantay ko talaga yung time na yun na makakasama ako kay Ma'am China. Tapos, ganun na lang. Sa isang maling sagot or sa isang sagot na siguro na hindi nyo nagustuhan, nilagyan nyo kaagad ng pula, inekis nyo kaagad. Salamat. Salamat. So, yun lang. God bless you na lang. Si Lord lang bahala sa inyo. So, nabanggit ni Aprilyn or ni Dali na first time niyang lalabas sa Pilipinas or pupunta sa ibang bansa as tourist. Siguro hindi siya nakapanood mga travel tips kaya ganito ang nangyari. At hindi naman sana issue na dati siyang isang OFW kasambahay sa Saudi Arabia kung na-prepare niya ang mga ito. Number 1. Ang iyong bank statement na may active cash flow. Meaning guys, may monthly na pumapasok at may laman itong medyo malaking amount. At okay na sana dito yung sinasahod sa Facebook dahil alam natin na medyo malaki yon. Pangalawa, proof of income or proof of business. Kung may business ka, dalhin mo ang iyong DTI permit. At kung may mga property ka, dalhin mo na rin ang proof nito na ikaw ang may-ari para supporting documents. At kung employed ka naman, kailangan mo magdala ng Certificate of Employment with compensation. Actually, pwede mo rin ipagmalaki na isa kang content creator na kumikita ng daang-daang libo kada buwan. Depende na lang kasi yan kung paano ka sasagot sa mga tanong ng mga taga-immigration or ng immigration officer. Pangatlo, dapat may ginawa siyang itinerary. Ito yung mga activity na gagawin nila sa ibang bansa at mga lugar o city na papasyalan nila. At pang-apat, confirmed hotel booking. Yan dapat ang lagi yung dala kapag magta-travel kayo papunta sa ibang bansa as tourist dahil lagi yung hinahanap sa immigration. Kasama din dyan ang round trip ticket papunta sa ibang bansa at pauwi sa Pilipinas na meron naman nga siya pero na-offload pa rin siya. Ang mahalaga kasi dito guys or mas powerful ay ang bank statement at kung paano ka sumagot sa mga taga-immigration. Dahil isang pagkakamali mo lang or isang ma-blackout lang ang utak mo sa pagsagot sa kanila, ay 100% ay offload ka. Dapat direct to the point at alam mo ang ginagawa mo at alam mo ang mga sinasagot mo.
Take note pala guys, para sa bank statement, wag na wag niyong gagawin na manghihiram kayo ng malaking pera at i-deposit nyo sa inyong account at magre-request kayo ng bank statement sa inyong bangko. Luma ng tugtugin niya o gasgas na ang style na ganyan. Ma-offload kayo dahil haltang halata na hiniram nyo lang ang pera at dineposit nyo sa bank account nyo. Dapat guys ay savings nyo talaga ng matagal. Kumbaga monthly na pumapasok. Ako ang ginagawa ko ay dalawang bank account ko. Yung isang bank account ko ay para sa personal kong expenses or panggastos ko araw-araw. Yung isa naman ay personal savings account ko na talagang iniipon ko at may active cash flow para maganda ang record. Dahil hinahanda ko talaga yan guys kapag magta-travel ako papunta sa ibang bansa dahil yan ang laging hinahanap sa immigration. At sinisiguro ko na medyo malaki ang laman nito.